Sa harap naman ay inaasahang pagdagsa ng mga pagpadala mula sa ating mga kababayan sa ibang bansa sa panahong kakapaskuhan. Muling tiniyak ng Bureau of Customs ang pagpapatupad nito ng no-touch policy sa mga balikbayan box. Si Waywaya Makalma sa detalye. Ngayong papalapit na ang Pasko, inaasahan na madaming magpapadala ng balikbayan box sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Naging tradisyon na kasi sa mga Pilipino ang magpadala ng balikbayan box sa kanilang pamilya tuwing panahon ng Pasko. Dahil sa dami ng reklamong natanggap ng Bureau of Customs noong isang taon, ay siniguro ng liderato ng ahensya na wala silang bubuksan ng mga balikbayan box, maliban na lamang kung may makikitang kontrabando. Our instructions to all our officials not to do any intrusive inspection. Walang bubuksan. If they are considered high risk, they will pass through x-rays. And kapag binubuksan kasi yan dahil meron siyang contraband, it's documented by videos and everything. Para pag pinresent sa kanya, ito yung nakita namin kasi dyan, may armas dyan, may shabu dyan. So the trail of the activities is supported by video. Kaya naman ipinakita sa PTV News ang buong proseso kung paano ito isinasagawa. Narito tayo ngayon sa Facility X-ray ng Bureau of Customs sa Port of Manila na kung saan nasa likuran ko ang container X-ray machine. Dito kasi nila ipinapasok ang bawat kargamentong dumarating sa Metro Manila. Ito upang masiguro nila na walang kontrabandong dumarating sa ating bansa. Paliwanag ni John Morales, ang X-ray Facility Supervisor ng Customs, na hindi nila aktwal na nahawakan ang mga balikbayan box. Katunayan, oras na may dumarating na mag-container van sa bansa ay ang buong kargamento ang mismong sumasailalim sa X-ray machine. Dahil pagkatapos nito ay diretso na ito sa mga kumpanya ng mga forwarder ng mga balikbayan box. Pag mag-X-ray kami sa isang buong container, kagaya nung nakikita ninyo dito, isang buong container. And kapag wala naman kami nakitang violation, walang information na mayroong ganon, na may possible violation ng mga prohibited items, we let it go and then didiretso siya sa warehouse ng forwarder. And dun sa warehouse ng forwarder, dun siya ididivan. Lahat ng mga contents doon ibababa sa warehouse na yon, kasi doon nila isa-segregate kung saan provinces or cities dadalhin yon. Kaya naman, payo ng customs na siguruhin na lehitimo ang forwarder. Maaaring makita ang mga rehistradong kumpanya sa kanilang social media accounts at website, at maaari din ireklamo sa kanilang tanggapan kung may mga nakitaan na paglabag ang mga forwarders. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.